Welcome to Donmar TV News Channel. Ang palagian po natin pakiusap, kasama na rin yung mga oposisyon kritiko, kung yung ba sa halip na paulit-ulit yung inyong pagkikriticize, samahan nyo na lang kami na pakiusapan ang ating mga kababayan na kung maaari magkooperasyon tayo, tayo'y lahat ipatupad po natin. Hindi po ba nung sa aking programa rin na Counterpoint, ang naging hinaing ko nga sa mga kaibigan nating nasa oposisyon, sapagkat mga kaibigan ng mga personal dati yan. Sabi ko, kayo naman, nung magsimula ang pandemya, wala na akong narinig sa inyo kung hindi palagi nilang tuligsa. Hindi ko kayo naringgan kahit na minsan na manawagan kayo sa taong bayan na sumunod po tayo sa protocol. Tayo po ay mag-mask, tayo ay mag-face shield, tayo po ay mag-cooperate. Wala eh. Never. Isang taon kong inantay. Kaya nga napuri ko si VP Lenny nung nagsimula siyang magsalita tungkol doon. Sabi ko, finally, more than a year saka malang nagsalita. Sana ganyan. Kasi tayo po, whether you are a small of influence na tinatawag, meron pa rin mga naniniwala ng mga tao sa iyo. At yung pag narinig nilang ikay nagsalita, susundin ka nila. Kaya sinasabi ko nga po, all of us have a sphere of influence and we have to use that influence para mahikayat sila. Sapagkat sa panahon ng pandemya, gaya ng paulit-ulit na sinasabi niya Pangulo, kailangan tayo magkaisa. Ang kalaban natin ang pandemic. Hindi yung magkakalaban tayo rito. Iba yung politika, iba yung pandemya. Kaya ang huling panawagan po natin, sana magkaisa na po muna tayo. Tayo'y sumunod. At yung pong, kagaya po, halimbawa, huwag naman sasama ang loob ng isang kaibigan nating senador. Nung wala pa ang bakuna, panay reklamo niya, nasaan ang bakuna? Tuloy sa inis ko, sabi ko, hanapin mo kaya sa katawan mo. Pagkatapos, nung dumating na ang bakuna, nagsimula na dumating. Sabi niya naman, ang tagal naman dumating ng bakunang yan. Kukunti dumarating. Ngayon nung dagsa ang bakuna, sabi nga ni Secretary Charlie, di ba, may 7 million tayong dumating na bakuna. Tapos at the end of the month, meron tayong mga 20 milyones. Alam niyo ba ang sabi ng kaibigan ko, Senador? Ayan, ang dami-dami natin bakuna, sobra-sobra na. Malaki na ang magiging utang natin. Sala sa lamig, sala sa init, hindi mo malaman. Salip na matuwa tayo. Palagi nilang sinasabi, mabagal. Ngayon naman daw, iba naman ang reklamo. Pero namang isa dyan, alkalde, mabagal daw ang rollout, Sus Maria Josep. Mabagal nung simula sapagkat mabagal pa ang dating. Ngayong dumarating ng marami, siyempre, mas mabilis, mas madali, sapagkat mas ang kalooban natin na magkaisa na tayo para matapos na itong problema natin sa pandemya. Yun lang po, Ginoong Pangulo. How many administrations in the past tayo ang dinaanan ng isa sa pinakamatindi na problema? At ito ay ikakamatay ng tao. At itong oposisyon, dapat tignan ng taong bayan ngayong Pilipinas, tignan ninyo kung ano ang ginagawa. Sa halip na magsalita kung paano padagdagan yung pondo para sa ayuda o paano dagdagan pa yung tulong ng mga kama, baka sakali talagang it might go out of control and spread like dagat. Kaya kayong people of the Republic of the Philippines, pag-aralan ninyo mabuti. Tapos na ng nila. Kita mo naman kung ano ang ginawa nila sa Pilipinas. You were all witnesses. Lahat tayong buhay pa nung simulang previous administration. Nakita naman ninyo. Nakita ninyo kung ano ang ginawa nila sa Pilipinas. At gusto magtanong, anong magagawa mo? Kung yan, huwag ninyong kalimutan. Huwag ninyong kalimutan kasi pagdating ng araw, kayo rin ang maghuhusga. Kayo ang nakita ninyo. Ano bang problema nitong
raising so many issues, nonsense and trivia. Failure should be addressed and also be presented to you. Kasi hindi naman perpekto ang gobyerno dahil ang gobyerno ay pinamamahalaan ng tao. But at the very least, you have to receive the news. No? Okay, may dumating sa atin 500,000 na sino ba noong April 22, if I'm not mistaken. For whatever purpose it may serve. Basta within last week of April, may dumating na 500,000, a few days after that, may dumating na 500,000. 1 million po yun. Ang Maynila, isa sa pinakamaraming populasyon sa Metro Manila. Nangunguna po dyan, Quezon City, Manila, tapos Caloocan. Kami pong tatlo talaga. In fairness sa tatlong local government, kami po yung pinakamaraming populasyon sa buong Metro Manila. O maybe buong Luzon, in terms of city, in terms of LGU. No? Now, having said that, out of 1 million, ang dumating sa Maynila, 84. Importanteng alam nyo lang, no? Yun yung tinira natin 4-2. Kasi tinatabi ko nga yung second dose ng Sinovac. No. Then, nung makailan lamang, may dumating na 1.5 million na Sinovac na naman. No. Hanggang ngayon po, wala pa po tayong share doon. Ilang, I think more than 1 week na sa kanila yon sa refrigerator nila. Kung saan man nakalagay yun, I don't know. Hindi pa po na-deploy yun at wala pa nakakamit ang Maynila. Marami kami natatanggap na text. Puro text lang ho yun. Huwag kayong magpapaniwala kung may nagpe-press release dyan na i-deliver sa ganito, i-deliver sa ganyan. Kami po nakakatanggap rin kami ng text sa particular na ahensya na yun. Pero hindi totoo yun. Hanggang ngayon, wala pa tayong nakakamit. Doon sa 1.5. May dumating din AstraZeneca, 2 million. I think, 4 or 5 days na sa kanila, yung AstraZeneca na 2 million. Nasa bodega pa rin nila. Nasa refrigerator pa rin nila. Hindi ko alam bakit hindi pa rin nare-release. Kaya po tayo ginabi. Kasi sinabihan din kami sa text na may darating pero hindi nga dumating. Ngayon, may dumating naman ngayon. Ngayon lang a few minutes bago ako mag-broadcast. Talaga pang tiniis ko. Diyos ko, lahat lang yata ng pasensya. May dumating ng Pfizer. Ilan yung Pfizer na dumating ngayon? Ngayon mismo to mga kababayan as we speak, binababa sa Santa Ana Hospital. Ilan ang dumating? 1,170 vials. 1,117 vials. 70 po, 70. 1170. Imumultiply nyo po yun sa 6, if I'm not mistaken. The way I read the Pfizer guidelines. That's 7,020 doses po. 7,000. Ayan pala, ngayon yan. No? Yun sa atin. Kasi po, modesty aside, ang Maynila po, no, ang lungsod ng Maynila, pamalang lungsod ng Maynila, ay naganda ng storage facility. Kaya ang Pfizer, merong lugar para sa mga batang Maynila. Kasi ihinanda talaga natin yan. Ayan po mismo yung negative 70 up to negative 80 na refrigerator natin. Ito po ay mga, naalala nyo yan, kung talagang regular kayong nanonood, alam nyo yung update na meron tayong capacity ngayon. Ayan, dumating na sa, ngayon lang po yan. Ngayon lang po yan. Para lang alam niyo. Ayan yung Pfizer. Pero yung milyong-milyong bakuna na nailathala sa dyaryo, yun nailathala yun at nakumpirman dumating yun. Wala akong dumarating sa atin. I don't know why, I don't know how, o ano ba ang polisiya o whatever. But remember, ang Maynila is one, if not the most dense city in terms of population per square kilometer. Diba? Malaki ang populasyon, halimbawa ng iba nating syudad, pero malaki ang lupa nila. Ang Maynila, malaki ang populasyon, pero maliit ang lupa natin. Kaya sinusukat yan ng mga ekonomista, ng mga nag-aaral sa gobyerno, yung tinatawag na population per square kilometer. So, ibig sabihin, kung malaki at siksik, malaki ang tsansa na magkahawa-hawa ang tao sa COVID-19. No? Kaya ang pinakamabisa talaga, bakunahan. But the thing is, siyempre, tayo nakasalalay. Doon sa ipinangako. Diba? May nangako naman yan . Ngayon, hindi dumarating.
Hindi ko alam kung pinatutubuan pa nila sa kanilang refrigerator itong mga bakunang ito. That I don't know. There must be somebody who's going to be liable. Because if you believe that vaccination is the solution to restart the economy, bumalik sa normal ng buhay ng tao, ang bakuna hindi dapat pinatatagal kung saan bodega. Ay, ako mahaba ang pasensya ko, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, ayoko na nagtuturo eh. Gusto ko, ano na lang, live with it. Mag-survive tayo, may awa ang Diyos, gabayan tayo.